Okay, I hopefully nakikita niyo po ang aking slides. Okay, so let's start. Okay, start muna tayo with the case. Okay, ito yung case natin. Around 40 people were brought to the emergency room of a local hospital. They presented with the numbing of mouth with subsequent paralysis. Bigla silang na-paralyze. And some of them had developed difficulty breathing due to the paralysis. And this happened after they ate a shellfish dish. Nakakain sila ng palaba. Okay? 4 of them requires intubation, naging critical yung case, and 2 of which are children below 5 years old. And 1 had resulted to death. So this is a case, pag-usapan natin paano siya nangyari. So yan, case number 2. Around 100 people are brought in the emergency room in a level 3 hospital in Manila. They had developed vomiting, abdominal pain, and after eating spaghetti given in a Christmas party at the school. Around 80 children, ages in the range of 10 to 16 years old, and 20 adults. Pero wala naman naging critical sa kanila. Pero nag-develop sila nitong primary symptoms. And then case 3 is around 12 people are brought in the emergency room after eating chicken mani in a local street vendor along in a street in Manila. Some develop difficulty breathing while other presents with abdominal distress only. 2 are in critical condition at isa dun sa mga namatay na. So all of these cases are actually, para lang matago natin, tiniwik ko lang ng konti yung mga identities ng mga involved here. Pero all of these cases are actually nangyari. Some of them na actually nadyaryo nga at saka nabalita. Okay? Food poisoning affects 600 million people in the world. Around 1 in 10 people. So, kung tayo ay 60 dito, malamang 6 hanggang 7 sa atin dito had the food poisoning at some point. And around 420,000 people died each year due to that. At ang burden kasi nito is to the children. Sila yung madalas tinatamaan talaga of this unsafe foods kasi sila yung una, mga vulnerable, pangalawa, mabilis yung physiologic changes ng food poisoning nila is greatly affected. Mabilis talaga silang mag-deteriorate kapag na-food poison sila. And around $110 billion sa loss due to loss of productivity dahil di makatrabaho, na-admit, and medical expenses due to unsafe foods. So ito lang is mga realizations on how unsafe foods or unsafe food we eat affects us worldwide. In the Philippines, very minimal yung mga study kasi natin dito. Kasi for some reason, parang hindi natin nire-report yung mga unsafe food natin, yung mga unsafe practices natin kasi sa kasanayan na. Nasira lang ang tiyan. Okay na sa kanila. Pero in reality, it should not be. Kasi nga, it's a sentinel event. Kasi meron siyang may human component kasi siya. Hindi lang naman siya. Okay, moving on. Potentially, there are 2 causes of food poison. Your biologicals or microbiologicals are those biologicals that produces biotoxin, and of course, your chemicals. Sa amin sa tox, ang focus namin sa specific is the chemical food poisoning. We're not more prone for biotoxin or microbiological toxin. Primarily focus kami sa pero kasi for aspect naman ng public health or sa aspect naman ng infectious disease, microbiologicals naman na pinag-uusapan natin yan or the biologicals. Biological or biotoxin, mga salmonella, not typhoid type, the salmonella, E. coli, primarily ang cause nito is the improper preparation. Salmonella is it's naturally occurring sa microbiome ng isang chicken. Normal sa kanilang meron silang salmonella. Yan. So, if you eat raw eggs, if you eat raw chicken, or any raw poultry, may tendency kang mag-develop ng salmonellosis.
For E. coli naman, primarily it's the it's a contamination naman or a fecal naman ito. For example, Escherichia coli is orophycal yung route nito. So if let's say a farmer uses human manure or human stool as a fertilizer, may taas yung chance ang mag-develop kahit na hindi ka kumakain or hindi ka umiinom ng unsafe water. May tendency ka kung kung yun naman ang ginamit or nabili mo sa palengke, yung gumagamit ng kanyang pampataba sa lupa ay dumi ng tao. So may tendency mag-develop ka ng infectious diarrhea due to the Escherichia coli. And then of course your Vibrio cholerae or cholera na usually it happens in sa water naman. It's a waterborne disease. So kung may mga preparations like juices na tinitimpla na nahaluan ng cholera, dito ng cholera bacteria, ng Vibrio cholerae, so may tendency siyang mag-develop kayo ng diarrhea, ng rice watery stool, yung mga ganun. Then of course your hepatitis A. For viruses, hepatitis A is the one most common. Paano ba? Madalas ito sa sawsawan sa mga kung mahilig kayo sa tusok-tusok or those who use yung mga fish balls, mga grilled na isaw, etc. Mataas yung chance yung mag-develop ng hepatitis A. Kasi doon siya madalas. Kasi orophycal din to. Tapos nagso-survive ito sa mga sawsawan. So yun yung isa sa mga classical exposure na nakikita sa food toxin. And of course, you have your Ascaria species, Ascaria lubricoides, Entamoeba histolytica, which is your Amoebiasis, Giardia and Cryptosporidium. Ito yung kapag may Cryptosporidium, ito yung ang sangsang talaga ng amoy ng dumi. Yan. Kapag may affectation ka dito, pag na-food poison kayo sa this. Entamoeba histolytica is primarily food waterborne din yan. So kung improper yung water yun na nagagamit o hindi maganda yung pagkaka-filter or yung process ng water, may tendency kang magkaroon ng amoebiasis. And ascariasis naman, paano ba? It's the preparation naman. For example, lakad-lakad, napakamot sa paa, yung food preparer. So baka humalo sa food yung so baka mag-develop ka ng ascariasis or bulati sa tiyan. Pero most common ito sa bata kasi ginangata nila yung sarili nila ng mga kuko. Pero for adults, napakabihira ng ascariasis unless you're otherwise immunocompromised. And of course, ito yung isa sa pinaka namin na biotoxin is your Clostridium botulinum. Familiar tayo sa diba? I-mute ko lang. The botulism toxin. Okay? Actually, ang botulism toxin is one of the most potent biotoxin ever natin. Just 0.0001 microgram per kilogram can kill you. Pero very rare siya. Pero bakit ginagamit natin siya sa Botox? Kasi nagkakos siya ng paralysis. Yun yung biotoxin na to, nagkakos siya ng paralysis. Yan. So kung magkakaroon ng it's not the bacteria per se is what's the harmful. What makes it harmful as a foodborne disease, it's the biotoxin it produces, which is your Botox or botulism toxin. Okay? So, I will not focus on this kasi we're primarily focusing on the chemical safety side. Chemical food safety tayo. Sir Son? Yes po. Ko lang sir, no? Just reminder lang po sa ating mga kasamahan sa RMDUs and different police officers natin in the field. When was the last time po na tayo ay nag-check ng ating kitchen? When was the last time po na visit po natin yung mga kitchen at saka chinek po natin yung mga food preparer ng different training schools natin na nandyan naka-collocated po sa inyo sa mga kampo? Did we inspect po for the presence of hepatitis A doon sa mga
strikers na nagpe-prepare po ng foods. We hope that this has been a standard. Did we make a public awareness program or train po ba natin yung mga nagpe-prepare ng food? Paano po to decontaminate our kitchen knives, baka mamaya ipinanghiwa sa manok, hiniwa din dun sa carrots, hiniwa din kung saan-saan. So little did we know, syempre walang pag-aaral yung ating mga strikers. Nakalimutan po ito. So magtataka kayo bakit tayo nagtataka eh. Maybe these are the reasons why. More specifically, Sir Son, very strict po ang PNP pagdating sa hepatitis A. It is one of the disqualification cases kapag ikaw po ay nag-apply na police, pag may hepatitis A po, nadi-disqualify po yan. So yan po yung isang mga tinitingnan po natin. Lastly, sir, I know wala sa listahan and I know exhaustive po. Marami pa pong iba po, sir, mama. Pero ang uso po, recently lang po trending yung anthrax na nandun sa Kalabaw ata po yun, sir. At saka ngayon ko lang sir nalaman common pala sa Cagayan yan, ano? Dati pa pala 2009 pa, meron na silang mga cases ng ganyan. And then hanggang ngayon persistent pa rin, may namatay pa. Dahil double dead yung Kalabaw, tapos binenta pa rin yung Kalabaw. Ayun. So take note po, sir, ma'am, sa ating mga RMDUs. Baka po may mga presence po ng ganito. Thank you. Ayan. So, yan. So, this is microbiologicals. Medyo separate beast kung pag-uusapan natin sa public health. Medyo iba na yan. Iba yung approaches natin for that. Pero basically, di-share pa rin naman yung similar natin sa kanya. Okay, moving. Okay, so for chemicals, we have this. Actually, we can sa common ito. Mycotoxins and aflatoxin. Sino pong mahilig, by raise of hand, sino yung mahilig sa mani? I'm waiting po. Mahilig sa mani. Yan. Dalawa lang? Ilan lang po? Yan, sige, taas lang yung kamay. Mahilig sa mani. Nako sir, lagi yan pagka may mga conferences. Yeah. May mga may mga mani. ang pulis. Minsan sir nung nagpapatrol kami sa mobile patrol nun sir, nung P1 ako. Parati namin may dinadaan na kaming nagmanian. Syempre sir, ang haba 8 oras kang nakaupo sa mobile o kaya nagpapatrol ka. Anong pampagising mo sir? Hindi ka naman pwede magkape. So mani. Agree. Sino mahilig sa mais? Lalo yung puti, hindi yung dilaw, yung puti. Yung starchy, yung hindi matamis. Yung hindi Japanese, tawag nila Japanese corn yung isa pero yung isa yung native natin, yung Tagalog or native. Yung mga ano pa ba? So yung iba pong grains na mahilig sa ibang grains or nagtatabi ng grains sa bahay. Like, ano pa ba mga grains natin? Yan. Actually, these are all, kapag improper po yung natin, this can cause havoc. Kasi nagpo-produce yung mga tayo dito, yung fungus na tumutubok sa mga grains na to ng mga mycotoxins and aflatoxins. Pwede mo potentially mag-cause siya ng distress, abdominal distress, ng other symptoms that would result to food poisoning. So, kung improper, although ito naman ang maganda sa kanya, sensitive siya sa mga preparation processes natin sa kanya. Kaya kung naluluto yung kaya mahirap kumain ng hilaw na mani. Kasi may tendency siya or hilaw na aside hindi sa masarap, hilaw na tawag dito na mais. Kasi may tendency siyang yung mga although this is very rare. Very rare naman 'to mga ganito. The next is your pesticides and agrochemicals. Ito naman yung, sino naman, by raise of hand, napakahilig sa gulay. Yan. I know na marami po na mahilig sa gulay. Pero did you know that marami po sa gulay natin ay kaya siya nagso-survive? Bakit po nakakababayan or nakakarating dito lalo po sa mga syudad is because of
other agrochemical and pesticide use. Hindi tayo sigurado. Actually nga, may benefits naman po talaga ang pesticides and mga pataba natin sa lupa. Kasi talagang nagsusurvive ang mga products natin, ang mga agricultural products as they go to the market at hindi sila nasasayang. Pero minsan kapag hindi proper yung linis, yung pag-ano sa kanya, may tendency yung mga residue ng tawag dito ng pestisidyo is makikita pa rin dun sa gulay or dun sa mga yan. Isa sa mga classical example niyan is that kung may nakikita kayo kulare, napapansin ko to sa mga pechay. Yung mga may patsi-patsi na kulay bluish something. Or may powdery siyang residue. Yun, potentially baka may pesticide pa siya. And so yes sir, po. May tanong sir dito from RMDU 3. Sabi niya, oats kasama po ba sa grains? Yes, grains po ang oats. So yung mga native oats natin na kulare pero yung process po hindi kasi dumaan na siya sa proseso na initan na yun pero oats kasama po. And then sir, I remember maraming nagtatanong sa akin before And then I still remember sir na yung mga gulay-gulay na yan sir, meron yung brand before na binababad siya sa tubig. Yes. Is there some sort sir of generic sir na pwede nating i-recommenda in treating or cleaning yung ating mga gulay before siya para lang matanggal yung pesticides and other agrochemicals? Yes sir. Actually ganito. Actually na-preemble yung presentation. Anyway, di-discuss ko na rin. Actually, the better way of cleaning our agricultural products is running water. Kasi the more we add water, mas nare-rinse yun. Why? Kasi ganito po, kung ibababad natin yung tubig, yung dun sa tubig, ang tendency niya, magsesettle lang siya doon. Paulit-ulit mong binababad yung So ang tendency, yung huling gulay mo, dun siya yung sumalo nung huli mong nung mga pesticidyong residue dun sa pesticidyong yon. So hindi maganda po na binababad ang mga gulay natin dapat pinaano natin sa I agree mahal ang tubig natin. Pero kung katumbas naman siya ng buhay ng tao, ano ba naman 'yun? 'Di ba po? Or better yet, wag na po tayong mamili ng mga gulay na at tingin natin is affected talaga ng mga malalang pestisidyo. Paano po natin malalaman 'yon? Una, nabubulok siya. Yung pinakamabilis mabulok, malamang po yan, wala yung pestisidyo. Or yung butas-butas, merong mga kagat ng mga insekto wala rin kung anong makain sa kanya. Malamang po wala siya pestisidyo. Why? Lumalapit po sa kanya kasi yung mga lumalapit sa kanya yung mga yung mga insekto na yun. So, isa po yun sa mga pwedeng gamitin basihan but not necessarily a hard and fast solution. Ayan. And hopefully, yun. And then next po, sino pong mahilig sa isda? Lalo na sa yung mga inuulit-ulit na pangalan ng isda. Lapu-lapu, mga groupers natin. Ano pa ba yung mga yun? Yun. Basta yun, sa nga linya po, yung malalaking isda na nahuhuli sa malalim, yung mga pinakamahal. Kung gusto nyong yun. Tuna, sir, tuna. Tsaka, yan. Malalaki po. Tulingan. Yan, tulingan, yan. Sino po? Maya-maya. Yan basta yung inuulit po. Maya-maya, lapu-lapu, yung mga inuulit-ulit na ng mga isda. Ayan sir, shout out po dun sa ating mga kasamahan na RMDU sa tabing dagat. Yung mga napapalibutan po ng dagat at may access sa dagat. Kung yung mga uplands po sir at saka sa mga central na mga units natin tulad ng RMDU 3 at saka yung uplands ng puro gulay. Ito naman sir yung mga RMDU 7, 8, 9, I'm sure mga tabing dagat po ito. So dito naman po kayo prone. Sige po.
Actually, may prone po kayo sa ciguatoxin. Ito naman yon. Ciguatoxin, ano yan, nagkakos ng paralysis din yan. Pero hindi siya in comparison to other, nagkakos din siya ng paralysis. Yan. So, ito natatagpuan to sa mga open sea fishes na katulad ng groupers, snappers, yan. So, yung mga mahihilig po sa ganun, may tendency baka mag-develop na pero ito po ang sigwa kasi common yan na pero self-limiting siya in comparison. Sino naman po dito yung mahilig sa shellfish? Talaba, tulya, tahong. Sir, I'm sure yung mga kasama natin sa may tabing dagat diyan sa may sir, yung katulad sir ng RMDU 4A, lalo yung mga provincial MDUs natin ng Cavite. Yan, marami shellfish diyan, sir. Yes, so yan. So, yan po yung tatawag naman po nating saxitoxin. Ito naman po yung matatagpuan sa mga paralytic shellfish poisoning. Ito yung cases kung saan ito yung talaga ang lala na nangyayari kapag hindi po nagbabasa ng dyaryo or nakikinig sa radyo or ng mga red tide advisories natin. May tendency kasi na kung madalas kasi tamaan ng red tide like Bohol, Central Visayas, Zamboanga, yan, mga Zamboanga Peninsula, yan madalas tamaan talaga ng yan. So alam nila na kailangan before sila bumili ng kanilang mga shellfishes, may na sila. May knowledge sila dun sa current na red tide advisories. Okay? Kasi ito isa sa mga deadly na food poisoning in terms of a chemical or a biotoxin produced by a certain kasi nagkakos siya ng paralysis. Kaya niya at the first 30 minutes magkakaroon ka ng parang paresthesia pag nanumb ng bibig, and then hindi ka na makakalunok, subsequently hindi ka na makakahinga. Kaya karamihan sa mga pasyente dito, lalo yung maraming nakain talaga, is that nagde-develop sila ng difficulty breathing kasi hindi na sila nakakahinga. Yung kanilang respiratory muscles, like the diaphragm, napaparalyze na unti-unti. That's why they needed to be intubated. Kailangan silang tubuhan. Kaya in the field, actually, isa ito sa mga classical examples na ito yung mga warranted talaga na kailangan matubuhan in the field or ma-intubate in the field. Kasi yung survival nila, kasi sobrang bilis mag-take effect nung toxin na ito dun sa pasyente. May tendency na baka hindi sila umabot sa hospital just because hindi sila nakahinga na. Yan. So, isa to sa mga Actually, marami pa po tayo mga potentially food, chemical na mga chemical-related food poisoning. Did you know po that our cassava, kamoting kahoy, yung tawag po namin sa Tagalog, I don't know sa ibang lugar po, has cyanide on it. Kung mali po ang preparation, may tendency baka ma-cyanide poison ka. So yun, kaya ang recommendation ko po lagi dyan, kapag pine-prepare ang cassava, dapat running water. Kasi yung balat po niya kasi yung pinakamaraming cyanide compounds na available. So kasi minsan kasi sa palengke, pag binibenta nila nakababad sa tubig. So as much as possible, hindi ko po yun. Kailangan po talaga i-wash out siya lagi. Malakas na maraming tubig talaga. And marami pa po tayong mga chemical-related na mga substances or na mga food-related poisoning na related sa chemicals. Okay? Okay, there's actually 4 steps in food safety. You're clean, separate, cook, and chill. So in here, clean. So dapat pagkagaling sa ating sa market or dun sa source kung saan natin nakuha yan, dapat talaga nililinis. For example, before madala sa Manila or naangkat yung isang going to another place, dapat nalinis na yon. Then from the market, going to their homes, to the restaurants, dapat nalinis uli yun. At before pa ma-prepare yung dapat nalinis siya uli. So ganun dapat ka-rigorous yung ating cleaning. Kaya ating cleaning process pagdating sa food preparation. Okay? Aside to that,
important na lahat ng mga bagay na ginagamit natin should be clean. For example, dapat separate, sino po dito, by raise of hands, sino dito isa lang ang chopping board? Yung isa lang yung pinaghihiwaan ng lahat ng bagay na meron sila. Nako sir, marami yan. Ayan. At kasi pinagkaran ng chicken, yes. shellfish. Wala naman po, hassle naman talaga na na may marami kang chopping board. Ang recommendation ko po dito, unahin niyo po yung gulay. First, the gulay first, yung mga vegetables, yung mga ano. I know na siya yung unang masisira kasi pag siya yung huling lulutuin. Pero for the aspect of food safety, siya dapat yung huli. Ay yung una. Kasi siya yung least contaminated. And then susunod natin diyan yung mga susunod na diyan yung mga mga meats natin. Actually una mong pag naghihiwa ka, susunod dapat mga susunod na mga karne kasi medyo hindi sila nag-aano ng ano. Pero again hindi lahat ng karne is safe. Like kailangan ng BFAD BFAD certification din. Okay? Familiar kayo sa cases ng mga bovine spongiform encephalopathies, mad cow disease. Yan, foodborne po rin yun na cases. So common siya sa mga mad cow na yung mga double dead na common siya doon. Ang problem kasi sa bovine spongiform encephalopathy is that it takes you 20 years to develop the disease. Kaya minsan nakala lang nila ayan. Yung pala unti-unti na palang nalulusaw yung utak mo. Ganun yung effect niya. Ayun. Anyway, na side note ako. Then susunod na diyan yung mga yung mga poultry like your chicken, kung di ka nag-chicken, yung ibang poultry like turkey, etc. Then susunod na last dyan is usually the fishes. Yeah. Okay, next is separate. Separate separate natin yung mga pinag-aanohan natin. So hindi dapat sama-sama sa isang technically hindi pa yan luto. Pag luto na siya, saka mo siya pagsama. Doon wala ka na talaga choice. Kaya sama-sama na siya. So in here we need to separate ang preparation for your chicken, separate your preparation for our meats, your etc. So all of them are separate. Next is your cooking. Meron lang certain temperature kung saan certain temperature na ina-achieve tayo. For example, kung ikaw ay taong mahilig sa kilawin, mataas ang chance mo na mag-develop ng SIGWA toxin. Halimbawa, why? Hindi naman po kasi ang SIGWA toxin kasi ay isang acid stable na toxin. Why? Kapag kahit nahaluan mo siya ng asin, ng suka, hindi siya na-denature, hindi siya na-degrade. Buhay pa rin yung toxin na yon. So, may certain temperature lang din siya na-achieve. Pero ang SIGWA din is actually din siya siya rin ay isang heat stable na toxin din. Kahit mataas na temperature, stable pa rin siya, present pa rin siya sa mga. Then next as your cook then yon. So pagdating din sa ang ating saxitoxin, which is your shellfish na mga is heat stable din siya. So kahit na mataas yung temperature niyan is may tendency talaga siyang mag-cause din ng poisoning. Yan. Then next is your chilling. Sa chilling naman is how you kapag naubos na or may certain temperature kasi dapat ma-achieve in order to mitigate yung growth ng bacteria. Pero for the purpose of toxicology, poisoning natin, chemical poisoning, ganito, sino po sa inyo ang mahilig magtabi ng isda? Yung tipong naka-ref lang by raise of hand. Nako sir, marami yan. Yan. Meron po ba kayong napansin sa kanya? Pag kalari nagtagal, let's say, ng more than 5 days sa refrigerator. May napansin po kayo? Tapos bigla nyo niluto.
I think, sir, parang maano, sir, ang tawag doon, yung malagkit na parang merong Malagkit na gano'n po. Physically, pagka nakain nyo na, wala pong nakakapansin. you mean to say, sir, naluto na natin tapos kinain? Kinain nyo na. Yes po. Hindi lang yung isda. Kasi, ayun, kasi usually baka ano lang yun. Wala po. Wala nakakapansin. Ay, ganito po. Minsan may magrereklamo po sa inyo na parang na-allergy ako sa isda. Pero in reality, it's how they store the food, the fish. Yes po. Meron po kasi tayong toxin na nade-develop ng histidine. Familiar tayo sa histidine na yung histidine is the one that creates allergic reaction. So kapag ni-store po ang mga certain na isda, halimbawa yung tuna, salmon, tamban, mga GG, ng sobrang tagal sa refrigerator, nagde-develop, nako-convert yung kanilang mga tissues or yung kanilang mga to histidine, mga histidine-like substances. So minsan nagde-develop sila ng allergic reaction. So ang isda po kasi, ang shelf life lang niya is sobrang iksi. Kaya siya dapat ang unang niluluto. So kapag bibili po sa palengke, bibili sa market, siya ang una dapat lutuin over other kasi pag siyang hinuli mo, baka mag-develop ka po ng specific na toxidrome. Okay? So moving on, proper safe food handling is actually yung important po natin dito. From the way it is bought or from farm up to the bahay or to the restaurant. Ganun po ka-importante yung chain po na yon. Na anything na may break po sa gitna po na yon, potentially can be harmful for everyone. Ayan. Ano pa? Sabi nga natin, nalinis nga from the farm, pero pagdating mo naman sa bahay, nagkaroon naman ng contamination sa market, tapos hindi pa rin nilinis. So, may na-break dun sa chain, mga ganon. Or, ayos yung pagkakaluto mo, pero gumagamit pala ng pesticides, ng other severe, matataas na grade ng agrochemicals ang mga farm. So, hindi rin siya ganon. So, ang food safety is a very complex system. It's a very complex scenario na mahirap po pag-usapan. Pero as to simplify everything, kung ano lang yung kaya nating i-handle, i-manage, like kung ano lang kaya natin i-prepare is the one I'm giving you. So that's why na important po sa atin na sa side natin, as much as possible, na mitigate natin yung mga lapses na yon in the chains. Okay? So that's why I provide emphasis to the proper safe food handling. Okay? Hopefully, sana naguhugas po tayo ng kamay before tayo mag-prepare ng food. Ayan. Kasi yan yung familiar tayo sa case ni Typhoid Mary. So, Typhoid Mary, hindi siya naguhugas ng kanyang kamay. That's why nagkakause siya ng numerous deaths in Old England. Okay? And next po natin is, during this holiday season, ito po, communal eating. Maraming magbibigay sa'yo, maraming mag-aalok sa'yo ng kain. Meron kang Christmas party, New Year party, nagkaliwakan. So kung dadami yung mga ways na kakainan mo or ang tendency, so may tendency talaga, tataas din yung chance mong mag-develop ng food poisoning. Case in point, dahil po sa food poison din naman po ako this season, kamalas-malasan po. So, sa dami-dami po na napuntahan kong kainan, so medyo nag-fire back na yun sa akin. So, again, kaya sinasabi ko po, lahat po ng atin na ito may potentially, kung madami pong chance sa atin na makakain na to, may tendency talaga magde-develop po tayo ng food poisoning. Okay? Because of communal eating. Also, as well, lalo po sa kapulisan, I know na ang community po sa inyo is medyo close sa inyo. So, marami nag-aabot sa inyo na kung ano-ano. Ayun. So, it's your responsibility to i-make sure na safe yung makakain mo. Okay? Sir, dito sa PNP kasi, sir, kaya communal kami, sir, kami. Dahil by training, sir, by indoctrination, when we eat, we usually eat by group or by platoon or by company. Tapos mayroon kaming, kung tawagin natin, sir, is boodle fight.
Yeah, sir, familiar po. So, it originated sa mga military trainings natin. Mahilig po ang PNP dyan. Nabawasan lang po ang boodle fight kasi nga nag-pandemic tayo. Pero I'm pretty sure somehow, somewhere, baka meron na po ulit bumabalik na ganyan. But what is very significant, sir, sa amin, mahilig kami, sir, sa mga communal eating setting. Yes po. Madalas po yan, sir, sa lalo training and conferences. Yes, sir. So, yun lang. So, hopefully, yung mga food preparers po natin is na-prepare nila appropriately and safely yung kanilang mga hinahain po sa ating mga kapulisan. So, yun lang po yung ano. Okay, next po is in case of suspected poisoning, ito lang naman po may offer ko. Una, preserve the evidence. Actually, ito common sa kapulisan. So kung meron pong na food poison at sa tingin pong medyo talaga nag-havoc siya sa inyo, I really suggest na hanapin niyo po yung pagkain na yon. Huwag yun lang po itapon. Hanapin talaga siya para matest po natin for its microbiologicals and chemicals. Chemical substances na potentially na-contaminate yun. So as much as possible, preserve those evidences. Tapos in case, for example, halimbawa, kailangan ng mga stool sample, mga vomitus sample, yun. Minsan kumukuha din po kami specifically for sa amin po sa talks, yung suka po ng pasyente, minsan tinetest namin po yun. Kasi minsan kapag nag-pass through na kasi sa stool, baka kasi na-degrade na yung substance. So baka hindi na namin matest. So minsan yung mismong vomitus, yung sinuka ng pasyente is the one we are testing. Then seek treatment as necessary. Minsan kayang i-handle sa bahay. Pero kung hindi na po kaya, ay takbo na po tayo sa nearest health service po natin. Why? Kalaban po natin commonly sa microbiologicals is your dehydration. So kung sukatay ka, wala kang magagawa. Kailangan mo mag-replenish ng fluids and electrolytes. Ayan. Pero kung in case naman po ng chemical like for example your paralytic shellfish poisoning, may tendency siya na kailangan mo talaga kasi nag-cause na siya ng paralysis as well. Yan. Then report incidents to local health authority. As much as possible po sa mga areas nyo po, dapat nare-report po talaga siya. For key example po, did you know na nagde-declare po tayo ng outbreak kapag may isa po tayong laboratory confirmed na cholera? Dide-declare po natin siyang outbreak. For example, in a population of, let's say, isang sitio, or less than 100,000 pala. 100,000 population, may isa pong lumitaw na cholera, outbreak na po siyang kinoconsider. So as much as possible, kailangan po nating nire-report it pong mga sentinel events sa local health authority for appropriate public health management po and public health administration po. Okay po? Sir, okay. Isingit ko lang, sir, yung yung sa PNP naman po. May I ask po, sir, when was the last time, sir, na ini-report po sa atin yung pong food poisoning among PNP? Ginagather po ba natin yung mga evidence? What did we do regarding po sa mga incidences doon sa lalo na pag regional training centers, pag may nagpa-seek ng consultation, isa, dalawa, isang platoon o isang buong company, tayo po ba ay nare-report po ito? Nado-document po ba natin sila? And then nagkakaroon po ba tayo ng investigation? So we hope, sir, ma'am, we just don't dismiss cases from different units that are reported, or maybe they just seek our consultation and then wala na. That's it. May we offer, sir, or may we recommend that this important information, statistical data, should be ma-input po sa atin sa health service. Why? Because it will happen again. And what we intend to do is to be able to gather information, preserve the evidence, find out what happened, not only because kailangan sumagot yung may kasalanan, but rather para hindi na po maulit ito. If we found out na yung source pala ng hepatitis A or source pala ng
food poisoning was a poor handling ng preparation ng food. Then we can recommend sa mga training centers and kitchen polices natin na magkaroon tayo ng awareness program for all or training for basic training program para sa mga lahat ng mga taong magsiserve ng pagkain sa pulis. I know po, Sir Ma'am, na meron po tayong standard protocol for this one, but let's revisit po yun. I-revisit po natin. Baka it's high time po, lalo na po ngayon, bago magpasko, bago magbagong taon, may kainan po yan. Maybe let's revisit po yun. When was the last time chinek natin or inspect natin yung mga kitchen ng mga different PNP units? I know matrabaho po yun, pero kung gagawin po natin ito, baka po mabawasan or baka wala tayong pasyente ngayong bagong taon. So yun lang po, Sir Ma'am. Thank you. Ayan. So thank you, sir. Yun. So again, you need to investigate po kasi. Then further, there are actually cases for chemical security na nangyari. Halimbawa po, did you know that there's a case, I think it's in US naman, not us in the Philippines, that a kid spiked their, I think it's a lemonade with laxative. So na food poison yung mga tao po, yung mga bata na nag-inom ng lemonade. So they all developed diarrhea and the whole school got into to chaos. So minsan yung mga food po kasi natin, if we don't baka kasi po potentially affected tayo sa food security natin. Kasi yung mismong po natin, yung mga kinakain po natin is the one that can be harmful to us. Again, food is necessity for survival. Pero may potentially for criminal and terroristic dito na mga motivation, perhaps very dangerous yun. So that's why it's important as well na may reporting siya ng incidences and preservation of evidence if necessary. Kasi baka meron siya implication kasi sa ating food security. Ayan po. So that's why I included it here po. So that's it. Then balikan natin yung mga tinanong ko po kanina. Balikan natin yung cases. So our first case is actually ito. Sabi ko nga po, totoo po siya. Actually na-receive ko po to ito po ay na-handle po ng batchmate ko in the year not this na-handle po to ng batchmate ko nung year 2019 ng clinical toxicology training po namin. So naka-receive po siya ng 40 calls, ng isang call involving 40 people. So it happened, I think in letter B, Bataan yata. It happened in Bataan that 40 people were rushed to the emergency room as resulted na kumain sila ng tulya. Yeah, kumain sila ng tulya dun sa isang handaan. And unknowingly, meron palang red tide advisory in that area. So, nag-develop sila ng paralytic shellfish poisoning. So, 4 sa kanila na-intubate. Then, 2 of them, dalawa dun sa bata, common sa bata. Then, ayun, tapos alam ko po, isa yung namatay dun sa case na yun. So, ang culprit dito is the shellfish mismo po. Kasi hindi nakinig dun sa red tide or hindi may ignorance dun sa red tide advisory. Next is around 100 people brought in the emergency room. Ito nangyari, just na lang po sa atin na lang, politiko. Nagpakain yung politiko. Pero inano ko na Christmas party sa school. Pero hindi po siya Christmas season. And pakain siya. So, na-rush sa hospital. And na itong mga to. And knowing dito, anong nangyari sa kanila, parang doon sa stool, may nakitang Entamoeba histolytica. So, mukhang yung ginamit sa spaghetti na tubig ay hindi safe. Yun. Then, next is your case number 3. Ito is our recent. Actually, kaya gusto ko siya sabihin kasi nadyaryo po ito or nabalita po ito. This happened na tinakbo po ang 12 to 14 people in po yung balita na tinakbo sa Todo Medical Center na nakakain ng chicken mami.
knowingly, instead pala po ang nagamit niya doon sa investigation namin po, kasi lumitaw din po yung test nag-positive po siya sa sodium nitrate. Ang sodium nitrate po natin is, kung familiar po kayo, siya po yung ginagamit natin sa, dito, ginagamit natin siya preservative for curing, yung ginagamit po natin sa ham, sa ano natin. Yan. Ang sodium nitrate po kasi can potentially cause a lot of problems like hypertension, etc. So, ang nagamit po nung chicken mommy vendor, hindi naman po siya may kasalanan. Actually, yung mismong chicken mommy noodles po, ang taas-taas ng levels ng sodium nitrate as a preservative. So, above levels po talaga na recommended levels for safe levels yung natagpuan po dun sa ano. At as far as I know, alam ko po isa yung namatay dun sa case po na ito. Okay, last na tayo po. My last case is this. Okay, case number 4. Around 200 people are brought in the emergency room. Allegedly, they have intake of backyard made lambanog. All of them have different levels of inebriation, meaning pagkalasing, while others have no clear signs of symptoms yet. I found out that there is one critical at isa na rin. After that incident, isa po yung namatay. Actually, familiar po tayo sa nangyari po noong 2019 na case po nito. Actually, nabalita din siya. And this is the lambanog methanol poisoning po na nangyari noong year 2019. Okay? In this year, para po siya, actually ako po yung tox nurse. Hindi naman. Ako yung emergency room nurse on duty that time na nagkataon na shift ko din, pumasok yung majority of the at isa po ako doon sa naka-identify ng critical. Kasi siya yung nung nag-i-interview kami, nung nag-i-investigate na po kami doon sa cases na yan, siya yung pinakamaraming nainom kasi siya po ay alcoholic talaga. So siya po yung paggala-gala sa mga bahay-bahay, na pagtinawag, shot, inom. Ganun po siya. So siya yung pinakamaaga na nangyari yan na yon. Tapos dumating po sa amin sa around 200 individuals na iba't ibang age, pero ranging from age of 20, meron kaming mga teenager, may mga from the age 16 up to age 60, 65. So dumating po yung 200 people na yan sa emergency room ng Philippine General Hospital na around, I think, meron na kaming 200 na pasyente na sa loob of numerous levels of acuity. So nadagdag pa po yung 200 na yan doon sa current po namin that time. So it's basically a chaos that time. So ayan. So as a way din po, food poisoning can happen as well to our alcohols, to our communal drinking, na mga social drinking natin. So minsan ay yung mga nagagamit for, let's say, yung mga ginagamit natin ng mga backyard made lambanog or yung moonlighting na tinatawag natin na mga lambanog or mga ginagawa lang sa bahay. Potentially kasi mataas yung methanol levels po noon. Especially yung mga yung mga ganyang made na ganyan. Yung mga wood alcohols kasi nito can havoc a lot of pain to the person. Nagkakasya ng severe metabolic acidosis, blindness, etc. So it just happens to be na may protective factor na kaya hindi po agad nag-develop ng severe symptoms tong mga taong ito. Kasi po, lasing po silang lahat. Ang ating antidote po kasi sa methanol is ating antidote for methanol is your ethanol or yung alak mismo. So, nung panahon po na ito na po kami, nilalasing po namin yung mga pasyente namin. Nagpapainom po kami every 4 hours. Ayan, lalo po sa mga nakita na namin ng severe signs of methanol poisoning. Ayan po. Just as I know, and with this case, I hope na tawag dito. I know, hindi ko na po tatanungin everyone kung sino po ang umiinom kasi I think umiinom po ang karamihan po sa atin dito. So, just as a final note po, be aware lang po tayo sa ating mga kinakain in order for us to have a safe holiday eating festivities po. That's end my second presentation for today. Maraming salamat po. Thank you, sir. So, 5 minutes, katulad ng kanina, 5 minutes po na break.
para water break, and then necessity break po sa ating mga participants. While our lecturer will be preparing for his last topic for the day. So nakakadalawa na po tayo, sir, ma'am. Nauna po natin yung firecracker related poisoning. And then pangalawa po ay yung pong ating food poisoning naman po, related again to holiday seasons. But I think through the discussions we can now realize na this is not just for holidays but whole year round. Lalo na po sa PNP na kung saan we are very communal in celebrating occasions, birthday celebrations. Ito ay merong tagumpay na achieve yung ating unit, ng ating mga regional offices, provincial offices, and so on and so forth. Or probably just a simple gathering lang po during conferences. Alam po natin na marami po tayong mga gathering sa PNP na kung saan sineselebrate natin ng activity or events. Having said that, marami din po tayo dapat na tinitingnan na preparation prior to that. And one of the things that we need to be able to make a standard protocol for health service personnel is to be able to at least inspect man lang po. Inspect po yung ating mga units to be able to remind them. Again, sir, no, nabanggit ni sir kanina yung red tide. May I know, sir, ma'am, do we announce kapag meron po tayong mga red tide advisory, lalo na sa mga units that are in the vicinity of shores like RMDU 4A, alam ko yung mga nasa Central Visayas na RMDUs natin, do we release advisories sa mga different units? Do we remind them na, oh sir, ma'am, meron po tayong red tide advisory po coming from DOH or probably DNR? Baka po meron mga ganyan. I think it's high time po, sir, ma'am, in calendar year 2023 that it will be one of the standard practice. Daig po nung maagap, yung masikap. Madalas po marami tayong maiiwasang sakuna or tragedies just because nag-release tayo ng awareness among our PNP units and PNP personnel. Especially po sa mga kamag-anak po ng ating mga kapulisan, ng mga dependents po natin. Malaking bagay po sa isang pulis na safe po yung ating pamilya at safe po yung ating mga kasamahan. And pag mapapansin nyo po, meron po nabanggit si Sir Son regarding po sa alcohol intake. Number one solution po dyan is huwag na lang uminom. Pwede naman po tayo mag-celebrate ng walang iniinom o walang alak sa ating mga utak. Nakagawian lang po kasi kultura. Kapag may alak, merong happy ang tao. That is not true. Mali po yun. Pwede po tayo mag-celebrate ng walang alak. Marami pong activities na pwedeng gawin. Maraming pwedeng inumin at kainin for that matter. And last but not the least po, before we proceed to our next portion, which is also equally very interesting subject. Last reminder lang po, sir, ma'am, na hindi naman po natin ginawa itong webinar na ito para takutin po yung tao. Hindi, baka mamaya sasabihin, naku, wala na pala tayong kakainin, tubig na lang, tubig. Baka nga pati tubig may cholera. So, hindi po ito yung purpose natin. Ang purpose po natin, sir, ma'am, is alam na natin pwedeng mangyari ito. Alam po natin na maaari pong mangyari sa mga kapulisan ito. But it is our job to prevent it from happening. It is a win-win. Number one, yung customer natin, which is the PNP personnel, yung dependents po nila, they will continue enjoying
the end of 2022. Hindi po nila i-celebrate ang bagong taon sa ospital. So ibig sabihin po sir ma'am, bawas po gastos sa ating mga kapwa pulis at saka dependents nila. Imagine niyo po kung magkano yung gastos, magkano po yung diatabs, magkano po yung IV, magkano po lahat ng hospitalization. Napakalaki po. Lalo na pag namatay yung tao, malaking kawalan po yun. But on the other hand, it's a win-win po sa health service. Bakit po? Bawas po yung trabaho. Bawas din po yung gastos. Imagine niyo po, nag-advertise lang kayo, red tide notice sa mga units. Pinost nyo po sa ating mga Facebook pages. Pinost nyo po or nag-memo po kayo sa mga different units na i-announce po during DIPAR na, oh, meron tayong red tide ngayon na, o kayong bibili ng ganito, o kayong bibili ng ganyan. It's already a preventive measure na kung saan po yung ating mga kapulisan ay maiiwasan po yung ganitong klaseng sakuna. So, win din po ito sa organisasyon ng PNP. Bakit? We are able to inform the public that we are aware of what is happening. And then at the same time, we are also ready to respond. And we care talaga for a safe place to live, work, and do business. So in this case po, we're contributing to the mission and vision of the PNP.